Ho, 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 ho. Dali ka ngayon. Ang kanilang claim to fame. Di ni sila unang sumikat. Yan. Ito na yung lechon belly ko. Pag di masarap, walang bayad to. Tanggap mo ba kung sasabihin ko sa iyo na ikaw yung pinakasikat na street food vendor sa buong Laguna? Siyempre boss, tanggap na tanggap ko yan. Hindi ito pila para sa loto na merong kalahating bilyon na premyo. Ang pila na to ay para sa kare-kare na merong lechon horno. Nakakaubos ako dito ng lechon horno, nasa 300 to 400 kilos. Yan ang nagpasikat sa kanila at ngayon ay may lechon belly na rin at iba pang Pinoy food na trending rin. Oh, grabe, para around libo na rin pala. Libo na rin talaga, halos 1 tonelada na rin talaga. Yung dating kutsa sa kanya, ngayon naman ay parte ng pagkasikat niya. Hindi ka ba na-offend na pag tinatawag ka ng boss, balat? Magugulat ka sa mura ng mga tinda niya. At ang tanong ng karamihan, masarap ba? Boss, hindi masarap eh. Refund. Yan, boss, magandang tanghali. Pwede ka ba magpakilala? Yes boss, ako nga pala si Eljan Layakan alias Boss B ng Binyan. Boss, kailan at paano nagsimula tong kare-kare ni Boss B? Boss, actually nagsimula lang talaga to, as trip lang talaga boss, na sabi namin, ilabas kaya natin sa market ng... Ngayon, pumayag naman yung asawa ko, boss. Tapos, di ko rin nakalain na magdadare-diretso na kung ano yung tao ngayon, boss. Mas dumodoble pa po yung tao. Kauna-una akong tinina dito, yung kare-kare lang. Tapos, sinundan ko siya ng binugan. Tapos yan, unti-unti nang dumadagdag. Hindi ko lubos maisip na aabutin ako ng gantong katagal. Pero, maraming salamat lagi sa mga bumubili sa akin at sumusuporta sa akin. Kasi, kung di dahil sa kanila, wala naman yung kare-kare ni Balan. Sa tingin mo, paano to lumaki ng ganito? Ano yung mga naging sikreto ng negosyo mo? Siguro, boss, yung lasa ng pagkain, yung mura, yung halaga. Kasi, boss, hindi ka naman makakabili sa restaurant ng kare-kare na halagang 160 lang, may lechon pa sa ibabaw. Tapos proud ka ba na pag sinasabi ng mga tao na yung pagkain mo ay kumbaga restaurant quality pero nasa kalsada? Proud na proud naman ako, syempre. Kasi, boss, yung lechon belly kasi, sabi ko nga, hindi naman kayang bumili lahat ng tao ng isang buong baboy, boss. So, ang ginawa ko, naglabas lang ako ng affordable na halaga ng lechon. Which is, mas masarap pa siya sa lechong buo. Kasi, boss, yung lechong buo, may buto pa yun eh. Ito, boss, boneless na to, boss. Tinatanong pag ako anong uunahin natin hindi arin ng lechon belly. Look at that. Grabe ang lakas ng lechon belly nila. Yung isang buong lechon belly kanina ay hindi 10 minutes chinap-chap eh. Sa daming nabili. Mukhang malutong oh. First bite. Thank you, Lord. Ang violente ng lutong. Grabe yun. Yung hard crunchy, gano'n. Yung pagkagat mo, yung talagang parang nag-e-explode, parang sumasabog. Yung talagang lagutukan at napakasarap ng pagka-salty niya. Malinamnam. Wala pang sauce yan. Kumuha tayo ng laman na may konting taba. Ano muna? Again, sarap ng alat niya. Tapos malinamnam, tapos nandun yung lasa ng tanglad, pero hindi puro tanglad yung malalasahan mo. Hindi siya ganun kalambot, hindi siya yung talagang melts in your mouth, pero tender enough for it to be enjoyable. Ano kaya susunod natin? Siguro ito na. Ito naman ay, so ito, yung lechon belly, pwede rin yan na merong yang chow rice. Tapos ito naman yung lechon horno. Ito yung una nagpa-trending sa kanila yung lechon horno. Bali, are ay batok na nilagyan ng na binake sa oven. Are, lalagyan na natin ng kanilang lechon sauce. Masarap din yung horno nila. Mas pati lang yung lasa. And then yung yang chow nila, masarap din. Sarap ng pagkakasison. Mas gusto ko lang sana na mas konting buhaghag. Pero as part of this meal, napaka-solid na. Tapos, parang masarap itong beef caldereta na inamoy-amoy ko na kanina eh. Parang manamis-namis, maanghang-anghang eh. Ano malambot.
like nothing. Tapos meron din silang sisig. I think ito yung ano nila, parang base sa itsura, parang yung horno nila na ginawa sisig, tapos made creamy. Crunchy, a little spicy, tapos creamy from the mayo. And then ito, sana kasing lambot to ng ano, yung kanilang bulalo. Yan, may mga litid-litid, oh. Malinamnam. At malambot yung baka. Kaya pala ang dami rin bumibili. Nahaba rin ang pila dyan eh. Tapos ang daming humihingi ng sabaw kasi malinamnam talaga. Tapos, aray yung kanilang binugan. Yan. Iuhuli natin yung ano, yung kare-kare. Pero ito, yuhuhuhuhuhun. Dali ka ngayon. Yan. Wala sumamang laman ng dinuguan eh. Yung dinuguan muna sa sabaw, kanin. Yung sarap ng dinuguan. Yung malinis yung lasa. Tapos, tamang-tama lang yung asim niya. Ito yung asim na hinahanap ko sa dinuguan. Tapos lalagyan mo ng lechon belly. Yung masarap na sarsa na iyon. Kahit arilaang, ang ipila mo din eh, panalo na. Ari yung kanilang whole fried chicken. Grabe ang sulit nito. Yan. So, maliit lang yung chicken, pero sulit na yan sa presyo na yan. Ang juicy niya, ang crispy. Tamang-tama yung alat. Ito yung fried chicken, yung one of their dishes. Actually, sa lahat na nasubukan ko, consistent na ganun eh. Yung bukod sa mura, yung sulit dahil mura, pero masarap din. Meron din silang liempo. Una sweet, a little chewy yung balat, pero yung laman malambot. Tapos may konting salty flavor as well. Ari naman yung kanilang inasal, babawas sa laodini. May konting balat. Ito yung cross between Pinoy barbecue saka inasal. Right there in the middle. At arin na ang kanilang claim to fame. Di ni sila unang sumikat. Pero dati are horno. Ngayon, huwag ka sasama lahat. Kasama yan. Yan. Pandukan natin ng mga gulay. Yan, may tuwalya. Konting gulay. Kakamay na natin na rin. That sweet peanut flavor. Kulang siya ng konting alat. Kaya, like most kare-kare dishes, yan ay served with alamang. Yan. Ito yung magpo-provide ng konting anghang and maybe a little sweetness. Yun nga. Kailangan enjoyed with alamang. Pero I can see kung bakit paborito rin mga taga-dini at dinarayo rin at nakapag-build ng isang malaking negosyo si Boss Balat with this as the foundation. Pero ang paborito ko din ang sadyang aking marerekomenda, yung kanilang dinugan. Ay, para ka nasa piyestahan. Hindi ka ba na-offend na pag tinatawag ka ng Boss Balat, Balat? Actually, boss, nung kabataan ko, medyo na-offend ako nung una. Pero nitong umiidad na ako, boss, sabi ko, ito pala yung balat na, ano mo yun, na magbibigay sa akin na mas makikilala pa ako sa industriya ng pagkain. Tapos, anong punto ng buhay mo, nung pagiging negosyante mo na tinanggap mo na, ako si Boss Balat? Ito na, boss, yung nagsimula ng sumikat yung kare-kare ko na mas tinanggap ko na sa sarili ko na mas okay pala akong tawagin na Boss Balat. Tapos ano yung pangarap mo sa negosyo mo?
Siyempre boss, gusto ko pa magkaroon ng ibang branch sa ibang lugar. Siguro Metro Manila yan. Target ko yan. Kung susumahin mo lahat ng karne, ng beef, ng baboy, ng manok, nakakailang kilo ka per day? Siguro boss, dito sa kare-kare ko lang, nakakaubos ako dito ng lechon horno nasa 300 to 400 kilos. Tapos sa kaldereta ko naman boss, nakakaubos ako ng 100 to 150 kilos. Sa manok ko naman boss, nakakaubos ako dyan ng 250 to 300 kilos. A day yun boss. Sa lechon belly ko boss, nasa 200 to 400 boss eh. Oh, grabe, para around libo na rin pala. Libo na rin talaga, halos 1 tonelada na rin talaga. So, ang maipapayo ko lang naman sa mga gustong magnegosyo, boss, syempre, tiwala sa sarili. Huwag tayo panghinaan ng loob kasi wala namang negosyo na pag binuksan natin ngayon, Antimano, kikita na kagad tayo eh. So, ang negosyo kasi, boss, para sa akin is para siyang sugal na mananalo at matatalo ka. Pero, huwag natin kaagad isipin yung matatalo kaagad tayo. Syempre, lagi natin iisipin, boss, yung panalo ka agad. Tsaka ano lang boss, positive lang. Siyempre, tiwala sa Panginoon. May parte ba sa pagiging negosyante mo na sabi mo, wala, ayoko na? Kasi boss, hindi pumasok sa isip ko yung nasukuha ko yung negosyo ko. Kasi boss, sabi ko nga boss, na ito yung binigay sa aking oportunidad na buksan mo, na parang binigyan ako ng lakas ng loob na magkaroon ako ng malakas na ganitong negosyo. Kaya sabi ko boss, kung hanggang saan to, hanggang doon din ako boss. Hanggat inilalaban ako ng negosyo ko, ilalaban ko din naman siya, boss. Hanggang sa dulo. Boss, hindi masarap eh. Refund. Hindi masarap, boss? Pinggan na nga lang to, boss eh. Hindi. Pinggan na lang to. Ano yung pinggan ko, boss? Baka dalhin mo pa to sa inyo eh. Pinakita ng vlog na to na the hype is real. At ang hype ng isang kainan, hindi lang sa pangalan, hindi lang sa pagkain. Para inaasaro din, nasa kwento rin ng tao na nagpapatakbo nito. Tapos samahan mo ng masarap at sulit na pagkain ay magte-trending at dadayuhin ka nga naman. Labitin ba kayo sa food trip natin? Marami pang masasarap sa Laguna. Panoorin nyo dito, tuloy ang food trip natin doon. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.